Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Gerald Gallardo. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Illegal na paggawa ng paputok nasabat ng pulisya sa Bukawi, Bulacan. Wanted sa 2 counts of illegal recruitment nahuli ng Dasmariñas Police. At high-value individual arestado sa bypass operation sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang high-value individual na aresto sa isinagawang bypass operation ng Santa Cruz Police Station sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayon sa ulat, nasamsam sa operasyon ang ilang sachet ng hininalang shabu at bypass money. Ang balitang yan ay ihatid ni Police Staff Sergeant Jan Del Supremo. Bandang alas 11:30 ng umaga noong Oktubre 27, 2025, isinagawa ng mga tauhan ng Santa Cruz Police Station ang isang joint anti-illegal drug bypass operation sa barangay ng Tinga, Santa Cruz, Ilocos Sur. Pinangunahan ni Police Major Paul Vincent Tadeo, officer in charge ng Santa Cruz Municipal Police Station, ang operasyon katuwang ang mga miyembro ng PIT Ilocos Sur, RIU-1, 2nd ISPMFC, 103rd Company ng RMFB-1 at MLET Santa Cruz sa koordinasyon ng PDEA Regional Office 1. Sa operasyon, naaresto ang sospek na kinilalang si alias Jake, 58 anyos, walang trabaho, at isang drug surrendering na kabilang sa listahan ng high-value individuals. Nahuli ito sa aktong nagbebenta ng hininalang shabu sa isang pusher buyer. Na-recover mula sa sospek ang 4 na sachet ng hininalang shabu, kabilang ang bypass item, may kabuang timbang na 16.8 gramo at tinatayang halaga na 109,344. Nakumpiska rin ang isang 1,000 mark money, 1,200 cash, lighter, pitaka, driver's license case, at isang Oppo Android phone. Ayon kay Police Major Tadeo, agad isinagawa ang inventory at marking ng mga ebidensya sa presensya ng sospek at mga saksi. Dinala rin ang sospek sa Ilocos Sur District Hospital para sa medical na eksaminasyon at kasalukuyan ng sumailalim sa laboratory at drug test sa Provincial Forensic Unit sa Bantay, Ilocos Sur. Kasalukuyan na ring inihanda ang mga dokumento para sa pagsampa ng kaukulang kaso laban sa naarestong sospek. Ang operasyon ay bahagi na patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jan Del Supremo. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat Police Staff Sergeant Supremo. Samantala, arestado ang isang lalaki sa Bukawi, Bulacan dahil sa umano'y illegal na paggawa ng paputok. Ayon sa mga otoridad, nasamsam sa operasyon ng pulisya ang iba't ibang uri ng paputok at materyales na ginamit sa paggawa nito. Patrolwoman Mildred Tawagon sa balita. Ng mga tauhan ng Bukawi Municipal Police Station ang isang lalaki dahil sa iligal na paggawa ng paputok sa Sitio Bigunan, Barangay Binyang, First Bukawi, Bulacan nito lamang Lunes ika-27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Virgilio D. Ramirez, hepe ng Bukawi Municipal Police Station, ang sospek bilang si alias Junjun, 22 anyos na residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat, isang concerned citizen ang nagbigay alam sa pulisya hinggil sa iligal na paggawa ng paputok ng sospek nang walang kaukulang lisensya o permit mula sa PNP Firearms and Explosive Office. Kaya't agad na nagsagawa ng verifikasyon ang mga kapulisan at naabutan ang sospek na aktibong gumagawa ng paputok. Na-recover mula sa kanya ang humigit kumulang 23 kilo ng potassium chlorate, mga cylinder na bahagi ng baby rocket at ilang finished products na hindi pa matukoy ang kabuuang dami. Ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Bukawi MPS para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso alinsunod sa Section 4, 5 at 7 ng Republic Act 7183 o Firecracker Law. Muling pinaalalahanan ng Bulacan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ang publiko na sumunod sa batas at maging responsable sa paggamit ng mga paputok bilang bahagi ng patuloy na kampanya lawan sa iligal na paggawa at paggamit nito upang maiwasan ang aksidente at masiguro ang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng mga selebrasyon. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Tawagon. Arestado ng Dasmariñas City Police Station ang isang regional most wanted person sa isinugwang operasyon sa Dasmariñas, Cavite. Ang suspect ay matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa kasong 2 counts of illegal recruitment. Ang kabuuan ng balita ay hatid ni Patrolwoman Priscel May Urbano. Ng pulisya ang isang babaeng kabilang sa listahan ng Regional Most Wanted Person sa isinagawang operasyon ng Dasmariñas Component City Police Station sa Calamba City, Laguna. Kinilala ng mga otoridad ang suspect bilang si alias Karen, residente ng Dasmariñas City, Cavite. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 counts of illegal recruitment. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Police Colonel Ariel R. Red, Acting Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office, na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang humpay na dedikasyon ng kapulisan sa pagtugis sa mga wanted na individual. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscel May P. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Urbano. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Mahigit 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang operasyon ng mga pulis sa bayan ng Sara, Iloilo. Narito ang ulat ni Patrolwoman Glidel Astrologo. Arestado ang isang tagabantay ng Tianguis sa isinagawang matagumpay na buy-bust operation ng mga kapulisan sa Barangay Alibayog, Sara, Iloilo. Ito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Bert Balopinos, Deputy Chief of Police ng Sara Municipal Police Station, nakilala ang suspect bilang si alias Marco, 41 taong gulang, walang asawa at residente ng nasabing barangay. Ang operasyon ay pinangunahan ng Sara Municipal Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Unit at 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Sa sinagawang transaksyon, nabintahan si alias Marco ng isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na 1,100 pesos. Nang siyasatin pa ng mga operatiba, na-recover mula sa kanya ang karagdagang 7 sachet ng hinihinalang shabu at ilang non-drug items. Sa kabuuan, sa humigit kumulang 32 gramo ng iligal na droga ang nakumpiska mula sa suspect na may tinatayang halagang 217,000 pesos ayon sa standard drug price value.
Kasalukuyang nasa kustudiya ng Sara Municipal Police Station si alias Marco para sa tamang disposisyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa probinsya ng Iloilo, alinsunod sa isinusulong ng pambansang pulisya na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Isang makabuluhang proyekto ang isinakatuparan ng Bohol Police Provincial Office na nagbigay hindi lang ng tirahan kundi pati mga pag-asa sa ilang pamilyang nangailangan. Ang kabuuang balita ihatid dyan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Naghatid ng bagong pag-asa ang inihandog ng Bohol PNP, libreng alagad o balay program na libreng pabahay sa 3 pamilya sa ilang barangay ng Ubay, Bohol nitong ika-26 ng Oktubre taong kasalukuyan. Nabigyan ng bagong tahanan ang 3 benepisyaryo sa mga piling barangay ng Ubay. Unang benepisyaryo ay ang matatandang magkapatid na sina Marquita at Martina Atuel. Sumunod naman ang pamilyang Bacorio na may 6 na anak. At ang pangatlong benepisyaryo ay isang 17 taong gulang na working student na may 2 kapatid na binubuhay. Pinahunahan ni Bohol Governor Erico Aris Aumentado at kanyang asawa na si Congresswoman Vanessa Van Aumentado ang nasabing turnover ceremony. Ang dalawa ay nagsilbi ring principal benefactors ng programa sa pamamagitan ng kanilang balay sa paglaom na advokasya. Ang PNP Bohol sa pamumuno ni Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director, ay nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa napakalaking suportang natanggap sa nabanggit na aktibidad. Ang mahalagang yugto na ito ay naging posible sa pamamagitan ng walang patid na suporta ng pamalaang lokal ng Ubay sa pamumuno ni Honorable Mayor Violeta Reyes at ang mga masisipag na tauhan ng Ubay Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Amelito Meloria. Dumalo rin si Police Lieutenant Colonel Norman L. Nuez, Spokesperson Public Information Officer Chief Picadu at ang ating mga lokal na stakeholder. Ang libreng alagad o balay project ay nagpapakita ng testamento sa hindi natitinag na pangako ng bagong Chief PNP. Sa bagong PNP sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman dahil naglalaman ito ng katangian ng PNP Bohol na umaantig sa mga puso sa bawat pagkilos ng pangangalaga, nagpapasigla sa mga komunidad sa bawat pagtulong, na iiwan ng pangmatagalang epekto sa bawat buhay na nakakasalamuha. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Arestado ng 805 Maneuver Company ang isang individual na may kasong rape sa Barangay Palanog, Haro, Leyte. Patrolwoman Cristel Palafox sa balita. Estado ng motoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong rape matapos mahuli sa Barangay Palanog, Haro, Leyte. Naresto ang akusado bandang alas 3:25 ng hapon ng mga tauhan ng 805 Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang nirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Haro MPS para sa kakulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang ng pambansang pulisya ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na huliin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon may patupad ang kapayapaan ng bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nakibahagi ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa pagdiriwang ng National Indigenous People Month na ginanap sa Maguindanao del Sur.
Layunin ng aktibidad na kilalanin ang pagdiriwang, ang mayamang kultura, tradisyon at kontribusyon ng mga katutubong pamayanan sa rehiyon. Patrolwoman Leonora Gawang, ibalita mo. Nakiisa ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month na ginanap sa Timanan, South UP, Maguindanao del Sur nito lamang Oktubre taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan ng LGU, katuwang ang ibang personahe ng Maguindanao del Sur PPO at mga stakeholders. Ang naturang aktibidad ay may temang Weaving Culture, Enriching Future, Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development, na kung saan naging tampok dito ang pagdiriwang ng samut-saring aktibidad na nagpakita ng mayamang kultura, sining at tradisyon ng mga katutubong pamayanan. Ang naturang aktibidad ay isa ring panawagan para sa pagkakaisa at pakikipagtulungan ng mga ahensya ng seguridad, mga stakeholder at mga katutubong pamayanan upang matiyak na kinikilala at pinangangalagaan ang mga karapatan at tinig ng mga katutubong mamamayan. Nanatiling tapat ang PROBAR sa pagsuporta sa mga inisyatiba na nagbibigay lakas at oportunidad sa mga katutubong pamayanan bilang hakbang tungo sa mas inklusibo at sustenableng kinabukasan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At mga ka-PNN, 58 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Gerald Gallardo, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.